So ito yung sunod mga kababayan ng ating pag-uusapan. Ano nga ba yan? Ang sunod mga kababayan ay ito. Nagpapatunay po mga kababayan na si Sara Duterte ay sinungaling talagang literal. Sinungaling na literal. Bakit? Ganito po mga kababayan. Pakinggan nyo po at aking babasahin at eto, tignan nyo Sabi ni Sara, mga kababayan, hindi daw siya vindicated. No? Hindi daw siya vindicated. So, pakinggan niyo sabi ni Sara yan sa interview ni Banat Bay sa SMNI. Hindi daw siya vindicated. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindicated. No? Hindi ko siniraan si dating Vice President Leni Robredo. Ayan na, mga kababayan. Maniniwala ka bang hindi niya siniraan? Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive. Hindi ko siniraan ni kailanman si dating Vice President Leni Robredo. Sara, baka nakalimutan mo yung kasinungalingan mo. Eto noong March 9, 2019, mayor ka pa ng Davao. Anong sabi mo? Leni Robredo should avoid commenting about honesty and integrity. She is not called fake BP for no reason. Ayan sabi mo yan. Noong March 9, 2019, sinabi mo yan na peking Vice President si Leni at huwag magsalita sa usaping honesty and integrity. Ayan mga kababayan. Basahin ko dito ang caption ng Pilipinas Today. Mga kababayan. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na wala umanong ugali niya ang pagiging vindictive. At ihanilimbawa ang hindi niya umano paninira kay dating Vice President Leni Robredo na ngayon Naga City Mayor na. Ayon kay BP Sara, nang maupo siya bilang Vice President, ay hindi niya umano inalis ang mga itinalaga ni Robredo sa Office of the Vice President. Karamihan dyan ay mga appointees ni Vice President Leni. Pero hindi ko sila pinaalis. Samantala, matatandaang binanata ni BP Sara noong alkalde pa siya ng Davao City, si Robredo at sinabing dapat umanong umiwas ang huli sa pagkomento hingil sa integridad. Honesty has been questioned since day one of her term as a Vice President. Ito ay bilang tugon sa sinabi ni Robredo noon na hindi dapat pag-usapan kung dapat maging tapat at mga nais pumasok sa public service. Iginiit pa ni former Vice President na ang katapatan ay isang pagkalaking factor sa integridad ng isang tao kung gusto nitong maglingkod sa publiko. Tapos nag-react si Sara. Ang sabi niya, Leni Robredo should avoid commenting about honesty and integrity. She is not called fake BP for no reason. Kita mo mga kababayan, maghuhugas kamay. Hindi siniraan. 'Di ba? May DDS na nakapasok. Ano ba itong Trump? 'Di ba kita niyo mga kababayan? Napakasinungaling talaga ni Sara. Super, mga kababayan, super talaga. Yes, super. Hindi daw niya siniraan si Leni Robredo. Ni minsan daw wala daw siyang ginawang paninira. Kita nyo yan, mga kababayan. Balikan natin itong confirmation of charges ni Bigo. Prosecute and punish the most serious crimes that deeply shock the conscience of humanity. Ayan na. And second, to put an end to impunity and to contribute to the prevention of crimes of unimaginable atrocities. If this chamber confirms the charges, this court will achieve its first objective of prosecuting and, if convicted, punishing Mr. Duterte for the unspeakable crimes he is charged with. Nako, mga kababayan.
Ngayon mga kababayan, hanapin natin yung sinabi ni Sara noon na sabi niya, never daw niyang siniraan si Lenny at ultimo nga daw yung mga inappoint ni Lenny sa Office of the Vice President ay hindi niya inalis. Pag nahanap ko dito Sara, yung sinabi mong peke na Vice President si Lenny, baka sabihin mo, nakalimutan mo lang. Ito, hanapin natin ha mga kababayan. Punta tayo sa TikTok. Kasi sa TikTok mabilis. Ito. Dito tayo mga kababayan. Sara. Ayan na, wait lang. Sara Duterte. Mga kababayan. Fake. BP. Si Lenny. Ito, makita naman natin. Kinontra ni Davao City Mayor Sara Duterte ang pahayag ni Vice President Lenny Robredo na hindi dapat tumakbo sa eleksyon ng mga sinungaling na kandidato. Ayon sa alkalde, iwasan na dapat ni Robredo ang pagkokomento sa issue lalo pat kinukwestiyon ang katapatan ng aniyay peking vice-presidente. Sagot naman ni Robredo, kahit daw insultuhin pa siya, maninindigan pa rin siya sa paniniwala niya. May news to go si Salima Refran. Yan. Pakinggan niyo. Maangha mga banat ihugpong ng pagbabagod chairperson, Mayor Sara Duterte Carpio kay Vice President Lenny Robredo. Anya, umiwas na dapat si Robredo sa pagkukomento kaugnay sa katapatan at integridad, lalo't simula pa lang na kwestiyon na raw ang pagkapanalo niya bilang ikalawang Pangulo. Iniiwasan din umano niyang sagutin ang aligasyong may karelasyon siyang may asawa, kaya hindi raw requirement ang good moral character para kumandidato sa pagka-vice-presidente. Kung Ayan na. ipipilit daw ni Robredo na kailangang maging tapat para makatakbo sa public office, dapat daw magpaalam na siya sa pangarap na maging Pangulo balang araw. Pinaalalahanan din niya si Robredo, huwag umiwas sa pagsagot sa mga argumentong siya naman daw ang nagsimula. Hindi raw dapat ito nagtatago sa Robredo camp. Lumalabas daw kung ano talaga ang anyay fake courage. Ayan Muling nanindigan si Mayor Sara, hindi dapat issue ang katapatan sa kampanya at peking Vice President umano si Robredo. People call her behind her back and in front of her a fake VP, a fake vice president. Kinontra ni Davao City Mayor Ayan Sara tayo Duterte eh. ang pahayag ni Vice President Diba? Lenny Robredo. Anong sabi mo? Wala kang sinira kay Lenny? Sige nga. Sara. Sara Duterte. Ito ha. Duterte. Hindi. Vindictive. Ito na. Pakinggan natin yung sinasabi. Alam naman po natin, bansa natin ngayon is polarized na masyado. At isang ang hesitant ng iba na parang baka pag nanalo kayo, magagantihan lang. Kayo po ba isang magiging presidente na mag-unify sa ating bansa? Magiging vengeful. Wala kasi sa ugali ko yung pagiging vindictive at ano bang tawag dyan? Yung gumaganti. Gumaganti na. Kung makikita nyo sa governance ko, noong ako ay mayor ng Davao City, tumanggap din, nung kampanya, tumanggap din ako ng sobrang katakot-takot na banat mula sa naging katunggali ko at the time bilang mayor candidate. Pero nung ako ay umupo, tapos na yun lahat. Nung nangyari nila, nabanat nila sa kampanya, lahat ng sinabi nila, wala na yun. Tapos kung maalala nyo, nung ako ay mayor, hindi ako gusto ng mga tao na nakapalibot kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi naman natin tinatago iyan. Ayan na. Diba? Nahirapan nga ako magpa-approve ng city administrator ko noon kasi kinokontra talaga nila ako. Pero hindi ko naman sila binalikan. Ang dami nilang pahirap na ginawa sa akin. Pero kaya ngayon mga kababayan, narinig ninyo, kay Sara na mismo nang galing na ayaw talaga ng mga nakapaligid kay Digong sa kanya. Kaya isa sa rason mga kababayan na maaga siyang nagdeklara na tatakbo siyang presidente kasi nga wala siyang supporter at wala naman silang pambato. Sino patakbuhin nila? Si Robin? Sino patakbuhin nila? Si Bongo? Kailangan si Sara ang tumakbo. At galing na mismo sa bunganga niya, ayaw ng mga nakapaligid kay Digong sa kanya.
Nahihirapan nga daw siya magpa-appoint eh. 'Di ba? Ayaw nila kay Sara. Bakit? Si Sara kasi, mga kababayan, is spoiled kasi yan, matigas ang ulo. Ha? Oh, ito, speaking. Spoiled, matigas ang ulo. Pakinggan ninyo si Moon Tulfo. Ito ha. Moon Tulfo tayo, mga kababayan. Ramon Tulfo. Sara. Pinahiya. Wait lang. Pinahiya si Digong. Malacanang declares that President Bongbong Marcos will not resign. Stepping down is simply not an option. So, what do you think, Mon? Dapat naman kasi sinong papalit sa kanya, yung luka-luka. Bakit naman luka-luka? Nakita mo naman ng mga asta. Nakita mo ba siya sa mga, yung gigilitan ko ng, merong something's wrong with her. So, you're afraid of that because of her mental Yun well-being? ang katakot. Kung iba sigurong vice president niya, baka dapat napalitan si Bongbong eh. Tamad eh. Sino tamad? Si Bongbong. Eh, subano. Sir, Why wouldn't you so, Malacanang declared... Ito ang sabi ni Montulfo, mga kababayan. Niloloko na ni BP Sara ang taong bayan, no? Nang harap-harapan. Pero di pa rin nila alam, pero di pa rin nila alam. Tanggalan ko lang ng tugtog mga kababayan. Ayan. Di pa rin nila alam. Bakit, mga kababayan? Kasi nga, noong panahon, mga kababayan, na si Digong ay presidente, 6 years. 6 years si Digong umupo pagka-presidente. Pero mga kababayan, alam nyo ba na hindi si Digong at si Sara nag-uusap? Alam nyo ba na hindi si Digong at si Sara magkasundo? Maskin yung mga magkakapatid, hindi yan sila magkakasundo. Alam nyo ba kung kailan lang sila nagkasundo? At sabi nga ni Ramon Tulfo, niloloko ni Sarang harap-harapan ang mga taga-suporta sa kanya nang hindi nila alam na si Sara ay ilang beses binastos si Digong. Ilang beses binastos, mga kababayan. At naalala ninyo, kailan lang sila nag-usap? Kaya nga, sabi ni Sara, ayaw ng mga taong nakapaligid kay Digong sa kanya. Kailan lang sila nag-usap ni Digong? Eto, mga kababayan. Sara, nagpasalamat kay PBBM dahil nakulong ang tatay niya. Ito pakinggan nyo mga kababayan. Pangulong Bongbong, thank you si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas nakapag-bonding daw kasi sila ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang nakakulong ito sa ICC. Live mula sa The Hague, Netherlands, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, may mga bagong bisita ba ang dating Pangulo? Diba? Cheryl, pasado alas 12 na ng tanghali dito Tingnan sa ninyo. The Hague, Netherlands, at tanging abogado pa lamang ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang namataan natin na pumasok dito sa ICC Detention Center kahapon. Magkakasama pumasok dito sa loob sina VP Sara Duterte, kanyang kapatid na si Kitty, maging ang ina ni Kitty na si Hanlet Abasenya. Tumagal sila ng halos 3 oras dito sa detention center at sinabi nga ni VP Sara na nagkaroon daw sila ng father-daughter relationship ng mag-ama. Ayan na, father-daughter relationship. Sabay-sabay lumabas sa Scriveningen Prison sa The Hague, Netherlands, sina Vice President Sara Duterte, kapatid niyang si Kitty, at nanay nitong si Hanelet Avancenia. Ito ang unang beses na magkakasamang tatlo sa pagbisita kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Center. Halos 3 oras din silang nagtagal sa loob. Aminado si VP Sara, ngayon lang sila nagkaroon ng mas mahabang bonding ng ama. This really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD. Diba? Nagpasalamat siya kay PBBM dahil meron daw na nabubuong forgiveness.
between sa kanya at kay Digong. Kasi bakit? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, maniwala kayo sa akin, 'di ba? Hindi ako fake news. Take note, 6 years si Digong naging presidente, pero 6 years hindi nag-uusap si Digong at si Sara. Pero kapag nung pinatawag si Digong sa Quadcom, pumunta si Sara kunwari, humuhonghong, bumubulong kay Digong, pero si Digong nakasimangot, nakaganon. Nakaganon ang mukha ni Digong, nakatingin sa kanya. Naalala nyo? Mga kababayan, pumunta siya doon, tapos nag-bless. Sabi nga ni Digong, nanggigigil, kasi plastic si Sara. Biruin nyo, kung hindi pa daw nakulong ang tatay niya, hindi sila magkakamabutihan ng tatay niya. Kaya nagpasalamat siya kay PBBM. Nakita ninyo. Sinungaling kasi talaga. Mga kababayan, napaka sinungaling. All that has happened in our lives, we have a relationship now, a father-daughter relationship. Dagdag pa ng bise, masaya siya na nakasama rin dito ang bunsong kapatid na si Kitty. Biniro pa nga raw ng ama ang dalaga dahil sa boyfriend nito. And kit, di ba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend niya. Aminado si VP Sara, ipinauubayan na nila sa legal team ang paghahain ng motion para sa interim release ng dating Pangulo. Yan ay lalo't gusto raw talaga makabalik sa Diba? Yun po yun, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, lahat ng sinasabi ni Sara, kasinungalingan. Wala pong totoo dyan. Sabi nga niya, never daw siya, hindi daw siya, tawag dito, vindictive. Hindi daw siya vindictive. Maskin yung mga katunggali niya, hindi daw niya pinaghigantihan, hindi daw niya sinisiraan. Maskin si Lenny, hindi daw niya sinisiraan. Maskin nga daw yung mga staff ni Lenny ay hindi daw niya tinanggal. Mga appointee daw lahat ni Lenny yun. Talagang hindi mo tatanggalin yun. Kasi bakit? Mga regular na yan eh. Once kasi mga kababayan, may batas kasi sa gobyerno. Halimbawa, nagpalit ng mayor. Yung mga trabahante sa City Hall, once na naging regular yan, hindi mo na pwede tanggalin yan. Maliban na lang sa mga contractual. No? Ganun yun mga kababayan. Diba? Once na nag-regular yan, kahit pa sino ang mayor dyan, wala kang karapatang tanggalin yan. Manatili yung magtrabaho dyan. Regular na yan eh. Diba? Kaya sa totoo lang mga kababayan, lahat po talaga, puro kasinungalingan. Kaya nga nag-declare siya ng maagang kasi alam niya na yung mga nakapaligid sa tatay niya, ayaw sa kanya. Diba? So, klarong-klaro mga kababayan. Klarong-klaro. So,